puso para ready alam mo yun, ma-bless ng mga salita sa umayon nito. May tanong lang ako, church. Siguro naman, hindi lahat, masaya, hindi lahat. Alam mo yun, yung gumising na walang problema. Alam mo yun, diba? Lagi naman ganun hindi naman tayo nauubusan ng problema actually. Pero, lagi natin tatandaan, church, na kahit nagbabago ang sitwasyon natin, may isang Diyos na hindi magbabago kailanman. Kaya naman, church, kahit minsan magulo ang paligid natin, nananatili tapat, mabuti at may kontrol ng Diyos. Yun yung panghawakan natin. Sa umaga nito, inaanahan ko ang lahat na tumayo. Itoon natin ang ating mga mata sa kanya at alalahanin natin na ang ating kapayapaan ay hindi nang nagaling sa mga sitwasyon, sa mga problema, o kung masaya lang tayo, kundi sa pagkakalaman ng ating Diyos. Hallelujah! Malaya tayo magpuri! Maraming sa umaga nito dahil ang Diyos ay
Panginoon. Lalapit at lalapit kami sa iyo, Panginoon. Ikaw lang ang aming tatakbuhan. Tanging ang yakap mo lang ang kailangan namin, Panginoon. At kami okay na. Hallelujah. Hallelujah. Ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat, ika'y paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Pag-ibig mo sa akin ay ibinigay. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawa, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw.
kasalanan, tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Salamat, O Diyos. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah. Mabuti ka, O Diyos. Mabuti ka, O Diyos. Sa habang panahon, katapatan ay hanggang sa kalangitan. Biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglahong man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sandigan. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat
sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko't tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, pupurihin, itataas kita. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Oh, Jesus. Salamat, O Diyos. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong kadakilan, sa iyong kabutihan ngayon at magpakailanman. Salamat dahil nananatili kang ikaw, tunay at tapat sa iyong mga salita. Salamat dahil lagi kang naririyan. Lalo sa mga panahong kailangan namin, Panginoon, ikaw ang aming takbuhan. Panginoon, tunay na ang kapayapaan sa iyo at sa iyo lamang namin makakamtan. Salamat, Panginoon. Salamat sa pangakong ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, ang pagluwalhati ngayon at kailanman. Sa iyo lamang, O aming Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Brothers and sisters in Christ, this is the word of God for us today. It's in John chapter 14, verse 1. Do not let your hearts be troubled. Sa Tagalog po, babasahin ko, huwag na kayong mabalisa. Mga kapatid, may we find comfort, the loving comfort of God for us today habang nakikinig po tayo ng kanyang salita. And now, let us welcome our speaker, Pastor Levi Mendoza. Good morning. Batiin mo yung katabi mo, good morning. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mabalisa. Tingnan mo nga yung seatmate mo, mukha ba siyang balisa? O mukhang maganda? O mukhang gwapo? O nagmamaganda, sabi nila. So, purihin ang Panginoon sa araw na ito. Pasok ka na!
Taas ang kamay ng mga natataranta kasi pasukan na. Hindi ko alam, baka malamang mamaya, alam nyo na, mahilig ang mga Pilipino mag-panic buying. No? Baka puno ang mall, National Bookstore at iba pa sa mga magulang na nagkukumpleto ng gamit ng kanilang mga anak. So mga estudyante, back to reality. Pasukan na naman. So purihin ang Panginoon ngayong umaga. Ngayon ay sisimulan natin ang isang series. We call it Steadfast. Everybody say steadfast. Steadfast. Okay, but sa ikalawang linggo, ngayon ay June, May, sinelebrate natin yung Mother's Day. Sa ikalawang linggo po ay yun ang ating Father's Day special naman. No? Father's Day special. Kaya mga tatay, huwag kayo mawawala next week. At kung may mga tatay kayo, dalhin nyo next week dito. Paatinin nyo sila. Kasi aagahan natin yung pagpapahalaga sa mga tatay. Ang mundo ngayon ay nangangailangan ng mga lalaki. Sabi mo, lalaki. Lalaki. Tigasan mo, sabi mo, lalaki. Lalaki yan. Ang nangangailangan ng mga lalaking leader. No? Leader. Dapat ay leader. Una sa tahanan. Sapagkat napakahalaga ng role na ginagampanan ng leader. And in Blessed Hope, we want to raise men who are leaders, no? Are leaders. So don't miss our Father's Day special next week, no? Next Sunday. O, sabi mo sa katabi mong tatay, huwag kang mawawala next Sunday. Mawawala next Sunday. Okay. So, ngayong week po ay month ay steadfast. Ito ang ating bagong series. Sa kasalukuyan, nabubuhay tayo sa panahon, araw-araw may dahilan para mabahala. No, para mabahala. Isang masamang balita lang, pwedeng maapektuhan ang ating isip at damdamin. What bad news have you heard this morning or yesterday? Isang krisis lang, no? Taas na naman ng diesel. Big time rollback, big time roll up. So, isang digmaan lang, biglang kalahati na agad ang itataas ng petrolyo. Isang personal na problema lang, no? Wasak na yung mundo mo. Natitinag tayo. Sa ganitong klaseng mundo, madali mag-worry. Madali ang maging worried. Madaling magkaroon ng anxious feelings. At madaling maging unstable ang mga bagay na once is stable. Pero bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, tinawag tayo ng Diyos na maging steadfast. Everybody say, steadfast. So, samahan tayo ng Panginoon. Shall we pray? Lord, kami po ay dumudulog sa inyo sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita na aming papakinggan ngayon. We pray na habang kami nakikinig in our naked ears ng aming tinig ng nagsasalita, ay ikaw ay magsalita sa aming espiritu. Hayaan mo, nakapahayagan mo ang aming marinig at imit mo yung present condition ng aming buhay. And whatever we need today, Lord, we pray na ang iyong mga salita ay maging gamot, maging katugunan sa mga bagay na ito. Bigyan mo kami ng kapayapaan, bigyan mo kami ng assurance, bigyan mo kami ng kagalakan, Panginoon, sa gitna ng lahat ng mga nagaganap at kinakaharap namin sa buhay na ito. Thank you, Lord, for your presence, and thank you for your power, thank you for your love, and thank you because you are the God who cares for us every single moment of our lives. We bless you, we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. So, patuloy na ihanda ng Panginoon ang ating puso. Ano ba yung steadfast? Hindi ibig sabihin na kapag steadfast ay walang problema. In fact, mapapatunayan natin na pagiging steadfast kapag may suliranin tayong kinakaharap. So, hindi rin ibig sabihin nito na ikaw ay hindi nakakaramdam ng takot, hindi ka nakakaramdam ng pag-aalala. Ang pagiging steadfast ay ang pananatiling matatag, matibay, at nakatayo sa ating pananampalataya kahit nagiging magulo ang paligid natin. So ito yung ating mga pag-uusapan. How do we respond to what is happening sa ating mga buhay? At
tatalakayin natin kung paano magiging mananatiling matatag sa gitna ng mga bagay na pwedeng magpahina, magpayanig, magpaligalig sa ating puso. At aminin natin, maraming dahilan para magpanik tayo ngayon. Ngayon, no? Ang gobyerno ay nagpapanik ngayon. Kung ilalarawan ko sa isang paliwanag sa aking pagkakita, pagkaunawa, ay parang may isang pelikula sa isang screen na dalawa ang direktor. Pero iisang pondo ang ginagamit sa pelikula. So, pangit na tingnan, no? Pangit na tingnan na ito ay nagbabadya ng hindi magandang magiging kalagayan ng ating bansa. Pero apektado tayong lahat no? Tumataas lahat ng bilihin, ang kuryente, no? Ang petrolyo, may challenge sa economy. So, yung issue hindi mawala-wala, yung issue ng korupsyon, issue ng agawan ng kapangyarihan, na dapat ay paglilingkod ang ating inaasahan, pero nakikita natin ang ginagawa. So, at hindi pa rin tapos ang mga digmaan at kaguluhan sa ibang mundo, sa ibang bansa. And punta tayo kahit sa personal nating kalagayan, sa ating pamilya, no, sa ating kalusugan, yung pag-iisip natin sa kinabukasan natin, mga magulang, sa mga anak ninyo, no? Kung tutuusin, natural talaga at hindi nakapagtataka na tayo ay mabahala. Natural at hindi nakapagtataka na makadama tayo ng takot. Natural at hindi abnormal na tayo ay mangamba. In fact, yung mga may mas malalaking mga bagay na pinangangambahang mawawala dahil sa pagiging unstable ng kalagayan ng mundo natin, mas malalaki yung problema nila. Kaya nga pala, sabi ng Panginoon, tama siya. Sabi niya, matuto tayo makontento. Pag may kinakain ka, may iniinom ka, meron kang mga pangangailangan ng basic needs, masiyahan ka na. And the rest, ay pagkatiwala mo na sa Panginoon, sapagkat kapag binuhos mo dyan yung iyong panahon, mababagabag ka lang pagdating sa mga bagay na ito. Kung tayo ay mag-uukol ng panahon, ng malaking panahon sa isang bagay, ito ay iukol na natin sa paglilingkod sa Diyos. Iukol na natin sa paano ba natin paglilingkod ang ating buhay sa kapurihan ng Panginoon. Paano ba mas may makakakilala sa Panginoon, may maihahatid ng mabuting balita sa mga tao, paano ba tayo magiging pagpapala ng mga tao ay mai-guide natin papunta sa Diyos. Siguro doon natin gugulin yung ating mga pag-aalala at pag-uukol ng panahon. Pero patungkol sa mga ating sariling bagay, magtrabaho tayo, magnegosyo ka kung yun ang calling ng Panginoon sa iyo, gawin mo yung tama, mabuti, maging masipag ka, no? Maging magsikap ka, gawin mo lahat ng mga bagay na makatutulong para mabigyan ng magandang buhay ang iyong pamilya, no? And the rest, pagkatiwala mo na sa Panginoon. And also, maging matalino tayo sa ating paggasta, no? Ating paghahawak ng pera, pag-handle ng ating resources, na ang kinoconsider lagi natin, una sa listahan, yung mga bagay na pang long term, no? Pang long term. So, and the rest, pagkatiwala na natin kay Lord, no? Ibigay na natin sa Kanya. At huwag nating pahintulutan na maapektuhan ang ating mental health. Hanggang sa tayo ay magkaroon ng panic attack. So, this Sunday, ang topic po natin is entitled, Don't Panic. No? Ang yung napakaiksinong verse natin for us to easily remember, no? Yung topic na ito. And that was the word of Jesus to His disciples the night before He finally gave Himself, no? Yung ultimate offering ng Kanyang buhay para sa atin. Sabi niya, do not let your hearts be troubled. Ang pagiging steadfast ay pananatiling matatag sa gitna ng kabi-kabilang suliranin dahil alam mo na hawak pa rin ni Lord ang lahat. Amen? Amen. Okay. So bago natin i-explore itong comforting word ng ating Panginoon, siguro pasukin muna natin yung mundo kung saan ito ay sinabi ng Panginoon. Yung konteksto, no? Yung bakit ito binanggit ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Sapagkat hindi niya to sasabihin kung noong mga oras na yon, walang mabigat na pinagdadaanan ang mga disciples. Why would Jesus say, do not let your hearts be troubled? It means that at that very time,
their hearts are troubled. No? Sila ay nababagabag. Sila ay nasa sitwasyon na nakakapagpabagabag. Sabihin mo nga, nakakapagpabagabag. So, walang dahilan na pakalmahin niya ang kanyang mga alagad kung wala silang sitwasyon na nakakabagabag o nakakapagpabagabag. So, nangangahulugan na ang grupo ng mga tao na kinakausap ni Lord at that time, they were troubled, no? In fact, kahit tayong mga mananampalataya sa kapanahonang ito, dumadaan din sa troubles ng buhay. Hindi totoo na kapag nakilala mo si Lord, mawawala lahat ng troubles mo. Do not give that kind of promise sa mga sinishare natin unless na ibigay natin ito sa tamang context, no, tamang pagpapaliwanag. Pero don't give them false hopes and na ganito yung kanilang mararanasan. Lahat tayo ay subject, no, sa mga ganitong karanasan. Ang sabi pa nga ng iba, minsan kung kailan pa ako naging Kristiyano, kailan pa ako kumilala sa Panginoon, parang mas doon pa dumami yung conflicts at problema ng aking buhay. Ang totoo, walang verse sa Bible na nagsasabi na kapag naging Christian ka, mawawala lahat ng troubles mo. Lahat tayo subject dito. In fact, ang Panginoong Hesus mismo nakaranas ng troubles. When John chapter 13:21, when Jesus said these things, He was troubled. Naranasan din niya. So what is the point? Kung ang Panginoon mismo nakaranas ng trouble, ikaw pa kaya? Tingnan mo sa katabi mo, sabi mo, ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? Kaya ito yung sabi ng Bible sa atin. John chapter 16 verse 33, lagi natin itong naririnig. At magandang paalala, especially sa mga panahong ito, it's comforting. Sabi ni Lord, everybody read with me, in the world, you will have persecution, but be of good cheer, I have overcome the world. In this world, you will have, yung persecution is, in other words, troubles. So sa mundong ito, makakaranas kayo ng mga kaguluhan, no? Pero sabi ni Lord, huwag kayong mabagabag. Be of good cheer. He's very positive. Sabi niya, I have overcome the world. So, how should we react? No, paano natin haharapin ng mga ganitong bagay? We should not allow troubles to discourage us and cause us to panic. No, given na ang troubles ng buhay, sinabi natin kanina, at hindi tayo exempted dito. Bahagi ito ng journey sa ating paglago sa pananampalataya and on our way to the place God has prepared for us, at ito yung pinakatiyak sa mundong ito. Na isang araw, tayo ay paparoon sa piling ng Panginoon, sa ating permanenteng lugar. And this makes us realize na tayo ay stranger lamang sa mundong ito. At habang tayo ay naglalakbay dito, inihahanda tayo ng mga karanasan ng buhay. Nag-iipon tayo ng mga dahilan para sabihin natin na napakapalad ko sapagkat sa kabila ng lahat ng aking dinadaanan, tiyak ko ang aking patutunguhan. At pagdating natin sa buhay na iyon, marirealize natin na yung mga pinoproblema mo pala ay wala sa kalingkingan ng joy, ng kagalakan na taglay mo kapag ikaw ay nasa piling na ng Panginoon. Sabi ng Bible, no eye has seen, walang matang nakakita, no ear has heard what God has prepared for us in advance to do. Kaya kung ako sa'yo, kung nakakaranas ka ng mga troubled times sa buhay mo, i-enjoy mo yan. Dito lang sa mundo yan, sa langit wala na yan. So, sa John chapter 14, kinakausap ni Lord ng kanyang mga disciples at para magkaroon tayo ng feel doon sa legitimacy ng kanilang nararamdaman na panic, consider natin ang mga pangyayari na nakapalibot dito. Okay. So, sa loob ng 3 taon, ay sa isang bagay lang nakatuon ang atensyon ng kanyang mga disciples. Tinawag sila ni Lord sa pagiging mangingisda at iba pang mga propesyon. Iniwan nila ang mga lahat ng ito at sumunod kay Lord. So iniwan nila, sumama sila sa Panginoon. Anuman ang dating kalagayan ng bawat disciple, iniwan nila ito for about 3 years at sumama sila. Araw-gabi kasama sila ng Panginoon.
Naging guro nila ang Panginoon at tinawag sila ni Lord na kanilang kaibigan at si Jesus ang kanilang pag-asa. Nung sinabi niyang, sumunod ka sa akin, iniwan nila ang present na kalagayan nila, sumunod sa Panginoon. And Jesus became everything to him. Si Lord ang mundo nila. Doon umiikot ang kanilang buhay. Iniwan nila ang lahat dahil sa kanilang pagsunod sa Kanya. At isang araw, bigla na lang sinabi ni Lord sa kanila ang ganito. Sabi niya, mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon, ang sinabi ko noon sa mga Hudyo, sabi niya, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Hindi ba? May ganito pala, no? Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon, sabi niya, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. So ano sabi ni Pedro? Tanong si Pedro, sabi niya sa John chapter 13, verse 36. Ano sabi ni Pedro? Sabayan niyo akong basahin. Tanong ni Pedro, saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon. Pero susunod ka pagkatapos. Kung ikaw ay merong stigma sa karanasan na yung magulang mo pupunta sa Amerika, huwag ka mag-alala, susunod ka. Tapos nakailang deny ka na. Tapos mababasa mo to. So ilagay mo yung sarili mo bilang isa sa mga alagad, anong mararamdaman mo? Parang, teka, nasa plano ba to, Lord? No? So, tinipon kayo ni Jesus at pagkatapos, sabi, aalis siya at iiwan kayo. No? At itatanong mo, saan ka pupunta? Sabi niya, hindi ka pwede pumunta sa pupuntahan ko. Hindi ngayon, pero makakapunta ka rin. Kailan? Hindi sinagot, no? Walang sagot yung bagay na yon. So, kung kukuhanin natin, kung ilalagay natin ang ating sarili doon sa senaryo, mararamdaman mo ang kanilang nararamdaman at that time. Especially yung sitwasyon na kinalalagyan nila. Kung sila ay nasa isang maunlad na bansa at lahat ng gusto nila nagagawa nila, lahat ng kailangan nila meron sila, hayahay ang buhay nila, okay ang buhay nila, siguro hindi nila ito mararamdaman. Okay lang na iwan. At sasabihin pa nila, Lord, tagal-tagal mo pagsunod namin dyan kasi na-enjoy namin dito. Pero kung malalaman mo yung kalagayan nila noong araw, so it will cause you really to panic at that time. At dito, kinalma sila ni Lord. Kinalma ang kanilang damdamin at ang salitang binitiwan niya sa kanila ay mga salitang kailangan din natin ngayon. Lalo na kung ikaw ay nakakaranas sa mga pangyayari sa buhay na hindi mo inaasahang darating. So, paano natin ito haharapin? So, hindi naiiba ang sitwasyon ng mga alagad noon sa sitwasyon na kinakaharap mo ngayon. No? Nasa panahon tayo ng kawalang katiyakan. Maharap tayo ngayon sa sitwasyon kung saan economically, no? Siguro iba physically, politically, lahat na challenge. At even sa larangan ng pamilya, marahil sa inyo ay may kalusugan, may problema sa kalusugan, at tayo ay nababahala. Ngunit anuman ang sanhi ng ating troubles, pakinggan natin ang salita ng Diyos, wala kang dapat ikabahala. Amen? Sino sa inyong gising pa? Let's watch this before we continue. Tawa.
Kailangan pang utusan eh. Pinaghirapan ko yan eh. Pinaghirapan ko hanapin si Aling Vicky. Sabi mo sa katabi mo, meron ka rin nakalimutan. Hindi ikaw si Aling Vicky. Hindi ka dapat magpanik. So don't panic. Everybody say, don't panic. Okay, sabi mo sa katabi mo, don't panic. Okay. So, mga bagay na kailangan mo para hindi ka madaig ng panic. Okay, number 1, mapanghahawakang pag-ako. Hindi po pangako pag-ako. Mapanghahawakang pag-ako. Sagot kita. I'm in charge. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. So, yung mga alagad ay mga Hudyo. Kilala nila si Lord. Nananalig sila sa Diyos. But this time, sinabi ni Lord sa kanila, may bago. Sabi niya, bago pumasok si Jesus sa kanilang mundo, nananalig na ang mga Hudyo sa Panginoon. But Jesus saw, but what Jesus said is something new to them. Jesus was sometimes, or something that was very new in their lives at that time. For 3 years, He had been with them. So nasa halos 3 taon. Dumating si Jesus, nagpakilalang siya ang anak ng Diyos. And sa Gospels, makikita natin na hindi madaling maunawaan ng mga disciples ito. At kinailangan pa ng mga himala para unti-unti nilang makilala kung sino si Jesus. No? At ang pinaka-ultimate na patunay nito ay ang kanyang resurrection, no? Nang siya ay nabuhay na maguli. Naganap ito sa isang sandali sa panahon ng pananatili ng Panginoon sa mundong ito. So sinasabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, huwag mabagabag ang inyong puso. Huwag kayong mabigla, huwag kayong mawala ng loob, huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong maligalig, huwag kayong ma-upset, huwag kayong magpanik. Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Jesus is saying, I am in charge of you. Believe in me. Believe in me, not just in your mind. Believe in me as a person. I got you. Believe in me, I will not disconnect from you. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So, tanong, sino sa inyo nakaranas na magtiwala sa isang tao? Taas kamay, nagtiwala ka sa isang tao. Okay. Pinagkatiwalaan mo siya ng napakahalagang bagay. Inako niya ang isang responsibilidad para sa iyo. Tapos, pagdating ng dulo, binigo ka. No? Sino sa inyo nagtiwala at nasaktan? Taas kamay. Wala, nagtiwala lang, walang nasaktan. Praise God! Hindi natin maiiwasan sa buhay nito ang magtiwala. Kasi kapag ikaw ay laging tamang hinala, mapaghihinalaan ka. So, maraming beses ka na siguro na nakaranas na magtiwala at mabigo sa isang tao na umako na siya ang sagot sa sitwasyon mo, sa kailangan mo, pagkatapos ay nabigo. Nagtiwala ka sa politiko na siya yung sasagot sa suliranin ng bayan, sa dulo, hindi naman pala. Nagtiwala ka sa isang firm na umako, na imamanage ng maayos ang iyong pananalapi, ay pagkatapos ay na-scam ka pala. Umasa ka sa isang business partner, na sabi niya, ako bahala sa negosyo natin. Tapos, ayan na. Umasa ka sa isang taong nagsabing, akong bahala sa puso mo. Ihimas-himasin ko yan sa una. Sa dulo, susugatan ko yan. So, sa huli, hindi nila napangatawanan ang kanilang pag-ako. At sa halip na kabiguan ang napala mo, ay sa halip na matupad yung inaasahan mo, kabiguan ang napala mo. So ilan lang ito sa mga halimbawa ng mga pagtitiwala at pagkabigo. Ang pakiusap lang sa bawat isa sa atin, huwag sanang masyadong marami tayong lesson learned sa pare-parehong karanasan. Parang iba ng usapan yun eh.
lesson learned. Same experience, lesson learned. Bay, matuto naman tayo. Dapat ibang lesson naman ang pag-aralan natin. Amen. So, sabi ni Lord, don't let your hearts be troubled. I and my word is trustworthy. Put your trust in me. Alam ni Apostle Peter na may dahilan para panghawakan ang pag-ako ng ating Panginoong Yesus. Dahil maraming taon ang lumipas, matapos umakyat si Lord sa langit, sabi ni Peter sa kanyang sulat, 1 Peter 5:7, cast all your care on Him, for He cares for us. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabagabagan, sapagkat Siya ang tunay na kumakalinga sa inyo. Sino sa inyo nabasa na yung verse na yan? No? At it gives you comfort. So, meron ba ditong nananalig na sa pamamagitan ni Lord, kayo ay tatanggap ng buhay na walang hanggan? Meron ba? Say amen. Okay, listen. Kung pinagkakatiwalaan natin si Lord para sa buhay na walang hanggan, isipin ninyo, walang ibang makapagbibigay niyan. Walang amount ng pera na makapagsasalba sa'yo sa impyerno. Walang pinaka-influential na tao sa buong mundo na makapaghahatid sa iyo doon sa buhay na walang hanggan, sa permanenteng buhay. Si Lord lang ang makapagbibigay sa iyo niyan. Wala nang iba. Maliwanag po ba? Walang relihiyon, walang mahusay na preacher, walang magaling na discipler, walang success ng buhay na pwedeng mo marating, na pwedeng makapagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Nangyari na yan noon, isang matagumpay na kabataan na nasa prime ng kanyang buhay, nasa kanya na yung lahat, wala na siya mahihiling pa, pero isang araw na-realize niya, meron akong kailangan, hindi maibigay ng lahat ng meron ako. Naisip niya ang Panginoon, pumunta siya sa Panginoon. Sa kabila ng kanyang status, nagpakumbaba siya, at ang tanong niya ganito, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? At yan ang tanong ng maraming mga successful people ngayon. So, kung naniniwala ka na si Lord ang in charge sa iyong kaluluwa, sa iyong eternal future, kung naniniwala ka, at kung pinagkakatiwalaan mo si Lord sa bagay na ito, tanong, bakit nababagabag at natatakot ka sa mga suliranin na nangyayari sa iyo ngayon o nung nakaraan? Bakit natatakot kang mamatay kung matter of life and death ang sitwasyon mo? Bakit ka nababagabag at natatakot sa mga suliranin na nangyayari sa iyo? So, kung kaya mong pagkatiwalaan si Lord para sa kabilang buhay, kung saan ay hindi abot ng iyong isipan ang magiging kalagayan mo, kung kaya mong pagkatiwala kay Lord ang buhay mong walang hanggan, hindi ba mas magiging madali sa atin na pagkatiwalaan siya sa mga bagay na nagaganap sa atin sa kasalukuyan? Sabi mo sa katabi mo, gets mo ba? Pansamantala lamang yung mga bagay na yan, matatapos din yan. Kung paano matatapos yung problema, maiiwan natin ang kayamanan natin, ang lahat ng accomplishments natin, pati problema natin, iiwan din natin. Actually, pati utang mo, iiwan mo eh. So, anong problema mo? So, kaya anuman ang mangyari, anuman ang nagaganap sa iyong paligid, meron mang iba't ibang dahilan para mabahala ka, ang unang paraan para harapin ng tama ito ay panghawakan mo ang pag-ako ni Jesus. Sabi mo, pag-ako. Pag sinabi niyang, do not let your hearts be troubled, then, don't let your heart be troubled. So, kung meron kayong hindi pa ipinagkakatiwala sa ating Panginoon, gawin mo na ito, ipagkatiwala mo na sa Kanya. Sapagkat
kapag pinagkatiwala mo sa Kanya ang pinakamalaking pangangailangan mo, ang kaligtasan ng iyong kaluluwa, magiging confident ka na ipagkatiwala ang iba pang pwedeng maging source ng iyong troubles sa buhay na ito. So, panghawakan ng kanyang pag-akot. Number 2, ang pangalawang kailangan mo upang maharap ng tama yung panic attack ay ang malinaw na patutunguhan. Malinaw na patutunguhan. Ang problema ng maraming tao, direksyon. Kapag malabo ang direksyon, malabo ang galawan. Pero pag alam mo ang direksyon mo, tiyak ang bawat hakbang. Sabi ni Lord, sa bahay ng aking ama, maraming silid. Kung hindi ito, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng matitirhan? Maliwanag ang tinukoy ni Lord. Very, very simple. Ang tinutukoy niya ay langit. Mga kapatid, may lugar na tinatawag na langit. Sabi mo langit. Maraming word na ginamit yung Bible na synonymous sa langit. Ang langit ay tinatawag sa Bible na country, city, na populated ng mga heavenly citizens. Hebrews 11 verse 16, it says, everybody read it with me please. But as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared for them a city. Philippians 3:20, it says, everybody, but our citizenship, wow, tingnan mo yung katabi mo, citizen of heaven yan. Hindi mo na kailangan pumunta ng Tugigaraw para kumuha ng passport. So ang langit ay tinatawag ding kingdom, kung saan ay pinapairal dito yung peace, fairness, orderliness, perfect lahat ito ha. Ito rin ay tinatawag na paradise, kung saan ay inilalarawan kung gaano kaganda ito. Pero kung meron ang pinakamalapit at pinakamagandang description sa langit, ito siguro yung magandang paliwanag kung ano ang langit. Sabi ng 14 verse 2, in my Father's house, sa tahanan ng aking Ama. So tinukoy ni Lord na bahay ng Ama ang langit. At dito tayo mas madaling makaka-relate sapagkat lahat tayo nagmula at lumaki sa isang pamilya. Ang problema nga lamang, kung may dating ba sa inyo, yung sentence or yung phrase na ito, in my Father's house. Balikan ninyo, yung mga adult na, yung inyong panahon, nang kayo ay bata pa, kapag nasa loob ba ng bahay ang tatay nyo, gusto nyo bang umuwi? Kapag may pupuntahan ng tatay nyo, masaya ka ba na hindi ka kasama o malungkot ka na hindi ka kasama? So, depende yon, no? Kaya, mga kapatid, maganda nga, no, nasa mapag-usapan natin ito para yung mga susunod na ipapanganak, biologically, at mga kabataan na maglalakihan ay lalaki sa isang magulang na maganda ang pagkakilala o maganda ang imahe ng isang ama. Sabi nila, ang pagkakilala ng tao sa Diyos may kinalaman kung paano sila na-raise sa isang pamilya at anong pananaw nila sa earthly father. Kapag magagalitin ang kanilang tatay, yun ang feeling nila sa Diyos na magagalitin din siya. So, pero kinukuha natin ito sa isang ideal family na ang isang ama ay responsible enough at gustong-gusto siyang kasama, kapiling ng kanyang anak. Wherever his father goes, no, ang anak niya ay sumusunod, sumasama sa kanya. Hindi ba, yun ang maganda, no? Lagi siyang hinahanap,
lagi nagpapakandong kahit malaki na, nagpapakarga, lagi nagpapalibre, at lahat na, no? Masarap sa presence ng kanyang tatay. Yun yung pinaghuhugutan natin dito, ano? Pinanggagalingan natin dito. And it's possible, right? Amen? It's possible. So, sabi ni Lord, in my Father's house, sa bahay ng aking Ama. At siguro, bawat isa sa atin, merong hindi malilimutang karanasan with your father. Parents, sasamantalahin natin yung pagkakataon, nakapiling natin ang ating mga anak, at syempre, apo, kung meron ka na, sa inyong tahanan, yung umuuwi pa sila sa bahay nyo, na makapag-iwan tayo ng magandang alaala na tatatak sa kanilang puso at isip, sapagkat ito ay kanilang dadalhin sa kanilang paglaki at pag-uumpisa ng kanilang sariling pamilya sa hinaharap. Ang maging goal natin, parents, ay sasabihin ng ating mga anak, there is no place like home. There is no place like home, no? Ang langit ay inilarawan ni Lord sa kanyang mga disciples bilang Father's house. Huwag kayong magbagabag, manalig kayo sa akin. I have your future in my hands. Mauna ako, paghahanda ko kayo, at ang wika ni Lord, ito yung sabi niya sa kanyang mga alagad. Ang langit po ay isang literal na lugar. Literal na lugar. Hindi ito isang pantasya, hindi ito isang, tawag dito, escape from reality. It's a reality. No? Wala pa nga lang tayo doon. Totoong lugar. Kaya maingat tayo sa paglalarawan nito, ha? Ang langit ay isang hindi katang-isip, hindi haka-haka, hindi imahinasyon. Ang langit ay hindi kapag halos perfect na yung buhay mo dito sa lupa, this is heaven. Hindi yon. Ang langit ay hindi isang lugar na inimbento lang ng isip ng tao. Pero wala naman talaga nito. Ang langit ay hindi isang reward pag naging mabuti kang tao dito sa lupa. Ang langit ay hindi isang magandang pakiramdam. Ang langit ay hindi isang malaparaisong lugar dito sa mundo. Ang langit ay isang literal na lugar para sa mga tunay na tao. Ang Panginoong Hesus ay naroon upang ipaghanda tayo ng matitirhan sa yung lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At ang pagtiyak niya sa Kanyang mga alagad, sabi niya, ito ay Kanyang tahanan. So totoo po ang langit. Totoo po. Inuulit-ulit natin ito sapagkat kung naghahanap tayo ng isang perfect world, perfect future, perfect life in the future, in the middle of the imperfections in every aspect of our lives, this will give us great comfort. Meron tayong malinaw na patutunguhan. Iba-iba lang ang ating dinadaanan sa biyahe papuntang langit. Yung iba, nakasakay sa eroplano. Yung iba, nakasakay sa bus. Yung iba, nagdadrive ng kanilang sariling sasakyan. Yung iba ay sumasakay sa jeep, na patigil-tigil, pahinto-hinto. Yung iba, nakasakay sa tricycle. Yung iba, sumasakay sa bangka. Yung iba, naglalakad. Hindi ba ganun ang biyahe ng bawat isa sa atin? Iba-iba yung biyahe natin. Pero hindi gaanong mahalaga kung papaano tayo bumabiyahe. Ang mahalaga, alam natin ang ating patutunguhan. Maliwanag po ba yon, mga kapatid? Kaya kung tricycle lang sinasakyan mo ngayon, okay lang. Ang mahalaga, alam mo, direction mo. Nakasakay ka nga sa aeroplano, hindi mo na lang gusto ka pupunta. So, ang mahalaga, meron tayong tiyak na patutunguhan. And it will solve all our problems. Isang Christian medical doctor, professional pastoral counselor, in the 1900s, ang nagsalaysay ng karanasan ng counseling sa isang kabataan. Ang batang ito ay lumaki na hindi nakaranas ng benefit ng tahanan. Hindi siya nakadama ng pagiging bilong. Sa halip, puro rejection ang kanyang naranasan habang lumalaki.
Sa kanilang mga naging pag-uusap, isang bagay ang kanyang napansin sa kabataang ito. Meron siyang malalim na longing sa isang lugar kung saan siya makakasumpong ng kapanatagan. Mga kapatid, right now, may napapansin akong ganong sitwasyon dito sa church. Na isang batang... So this is true. Meron siyang malalim na longing sa isang lugar kung saan makakasumpong siya ng kapanatagan. Dahil dito, nag-come up ang author na ito sa conclusion na sabi niya, I hope it's in the screen, every person has this basic desire to have a genuine place of his own, a home. A place where he belongs and where he feels at ease and at home. Totoo po ba ito? Bawat isang tao merong basic desire ng isang lugar na matatawag niyang this is home. Kung saan he feels belong. So, alam ng Panginoon na kailangan natin ng isang tunay na tahanan. Sabi mo, tahanan. Kaya pala ganun na lang yung pag-comfort niya sa kanyang mga alagad. Even to us. Na huwag tayo magpanik, huwag mabagabag sa mga hindi inaasahang troubles ng buhay sapagkat napaka-insignificant niyan kumpara sa lugar na inihanda ni Lord para sa iyo. At kapag natapos na, sabi niya, babalik siya, isasama ka niya sa palagian mong tahanan where you can be truly at home. Bakit may mga discomforts? Because you are still on the journey. Sabi mo sa katabi mo, wala ka pa sa langit. Dumadaan ka pa sa lubak-lubak habang nasa tricycle. You are not home yet. Nagbiyahe kami ng halos 16 hours going to a place na nakita namin sa picture na napakaganda. At maniwala kayo at nakaranas na siguro kayong bumiyahe ng sobrang haba na halos walang katapusan yata yung kalsada, long and winding roads. Inabot ka na ng gabi. Nangangamba ka, baka maplat ka, walang vulcanizing. Lahat-lahat na, no? Gutom, pagod, and everything. Pero excited ka, kahit pagod na pagod, kasi alam mo, pupunta ka dun sa nasa picture. Kaya pagdating dun, halos kainin mo yung buhangin. Pinaghirapan ko yung pagpunta ko dito. Hindi biro naging biyahe ko. The same thing is true with life. Sabi mo, nasa biyahe ka pa. Huwag kang mag-alala, makakarating ka rin. Huwag ka lang lilipat ng sasakyan. Dapat, yung signage ng sasakyan mo, ang nakalagay, langit, biyaheng langit. No? Yung totoong biyaheng langit, ha? So, nasa kaibuturan ng ating puso ang paghahangad ng langit. Ganito tayo nilikha ni Lord. Ganito tayo nilikha ng Diyos. Kaya kahit ang mga bata, unti-unting introduce mo yung Diyos sa kanila, makikita mo yung attraction nila doon sa salita ng Diyos, attraction nila doon sa kind of environment na a little bit of heaven, no? Maliit na langit, nakakita sila ng isang maliit na langit sa mundo na yung ginagalawan kung saan nakita nila yung atmosphere doon. And this is why the church should have this kind of atmosphere where people feel that they are in the entrance of heaven. So, nasa kaibuturan ito ng ating puso. At ang assurance ng Panginoon ay ganito, in my Father's house are many mansions. Bukod sa word na mansion, it's called also dwelling place. So, malinaw ang patutunguhan. Number 3, pangatlong pangahawakan natin, maaasahang pangako. Pangako na to, hindi na pangako. Everybody say pangako.
At kapag naipaghanda ko na kayo na matitirhan, babalik ako, sasama ko kayo upang makapiling ko kayo kung saan ako naroroon. Isang araw, ang Panginoong Yesus ay babalik. Another truth ng buhay. Babalik ang Panginoon. Siya ay babalik. Hindi man masolve ang problema ng Pilipinas, babalik si Lord. Huwag nating kalilimutan, no, yung kingdom ng Panginoon ay isang mas mataas na kaharian. Huwag nating kalilimutan na nung unang dumating ang Panginoon, may problema ang kanyang mismong bayan. Sila ay nasa ilalim ng pananakop. Sila ay wala sa magandang kalagayan. At maging sa araw na umakyat sa langit ang Panginoon, ganun pa rin ang kanilang sitwasyon. Di pa rin nabago ang kanilang kalagayan. Sapagkat may mas mataas na concern si Lord. So kung pinoproblema mo, yung mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran, ay kumalma ka lang. Huwag kang mang-away. Huwag mong konsumihin ang sarili mo sa mga nangyayaring ito. Sapagkat ang mga taong ito, ang mga once nangako sa inyo para iboto nyo sila. Ngayon, napupurnada yung kanilang mga pangako. Nabibigo ka sa kanila. So, merong isang nangako ng mas mataas na pangako. At ito ay ang ating Panginoon at ang kanyang pangako ay maaasahan. Sabi mo, maaasahan. Isang araw babalik siya. So ito yung kino-communicate ni Lord sa atin. Nais niya makapiling tayo. Ito yung kanyang goal. Babalik siya upang tayo ay kanyang makapiling. At ang basis ng pangako ay ang pag-ibig sa iyo ni Lord. Panic is real. Nakakabahala talaga ito. Legitimate. At lahat tayo makakaranas ito. Pero gusto ko sabihin sa iyo, kung ikaw ay nakakaranas ng mga pangamba, sanhi ng mga nagaganap sa iyong paligid, sabi ni Lord, let not your heart be troubled. And this is a very strong statement of comfort from our Savior. And it's possible. Why? Hindi makakamit ang tagumpay kapag walang pakikipaglaban. Hindi ka rin magtatagumpay kapag ang pananaw mo ay talo ka na at wala ka nang magagawa. Pero kapag alam mo sa iyong puso na napagtagumpayan na ang laban at alam mo na ang kahahantungan ng laban sa dulo, na ikaw ay nasa winning side. In this world, you will have troubles, but take heart, I have overcome the world. Si Lord na may hawak ng ating pangako, ay si Lord na napagtagumpayan na niya ang lahat. Amen. Napagtagumpayan na ni Lord ang lahat ng ito. Because of that, you will play with confidence. You will fight with confidence, and you will live with confidence. Yan ang sinasabi ni Lord, panghawakan mo ang aking pangako. Maging malinaw sa iyo kung saan ka patungo at manalig ka sa aking pangako. Number 4, and this is the last, maliwanag na plano. Sabi mo, plano. Tanungin mo katabi mo, may maliwanag ka bang plano? Maliwanag ang plano ni Lord kung paano makakarating sa pinangako niyang tahanan. Nalulungkot, nakakalungkot lang na may mga tao na hindi iniaangkop ang buhay nila sa planong ito ng Panginoon. Pero wala kay Lord ang pagkukulang. Choice ito ng tao. Ano yung plano ni Lord? Everybody, read it with me. 14 verses 46 of the book of John. Everybody. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakapunta kundi sa pamamagitan ko. Sino sa inyo naligaw na sa biyahe? Ako maraming beses na. Hindi lang naligaw, nahuli pa. Maraming beses din. Kaya ang dami ko nang napasyalan ng mga munisipyo at saka mga city hall. Kaya wala na akong takot kapag ako nagdadrive. Pag mayroong mga pulis dyan, kalmado lang ako, sanay na ako dyan. So, naligaw ka sa biyahe. Halimbawa, napadako ka sa isang lugar na hindi mo alam, wala pang GPS at di ka gumagamit nito, ng Google Maps, Waze, no, sa lugar na yun, o kaya walang signal, gumagamit ka man, yung pupuntahan mo. Kasi may mga lugar na gano'n, hindi naabot ng signal. Nasanay ka. Tapos, merong kang napagtanungan sa kanto ng mga tambay. Saan ba yung papunta sa bahay ni Mang Ambo? Eto, sagot sa'yo, sabi niya, kumanan ka sa unang kanto, pagdating sa kalawang kanto, kaliwa. Pag kaliwa mo, kumanan ka uli. Pagdating mo ng crossing, tumawid ka.
At paglampas mo sa 7-Eleven sa ikatlong kanto, kumanan ka. Pag nakakita ka ng Alphamart sa ikapitong kanto, kakaliwa ka, sa dulo nito, may maliit na kalsada sa kanan, 50 metro mula doon, tapos kakaliwa ka uli, pag kanan mo, doon na. Mararating mo yon? Hindi, hirap, di ba? Pero, kung ayaw mo maligaw, gumastos ka konti, punta ka sa paradahan ng tricycle. Magkano biyahe papunta doon kayo ng Mang Ambo? Ito barangay, ito yung sitio, ganito. 50 pesos, sir. O ito 50 pesos. Mauna ka, susunod ako. Panatag ka na. Kasi alam ng tricycle driver, ang bahay ni Mang Ambo. Kahit ilang liku-liku pa yon, okay lang, hindi ka mangangamba. Kasi alam mo, na yung nasa unahan mo, alam ang pupuntahan. Sabi mo sa katabi mo, gets mo? Maliwanag ang plano. Pagdating sa usapin ng pananampalataya, hindi dapat, dapat po malinaw, no? Malinaw yung ating patutunguhan. At sabi ni Lord, malinaw. Sabi niya, paano pupunta doon? Ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Jesus is the way. He is the only way. Nais ni Lord na makapunta tayo sa kanyang tahanan, sa tahanan ng Ama, pero hindi ka magkakaroon ng katiyakan kapag hindi mo siya kasama. Kung ikaw ay isang mabuting tao, palagi nagsisimba, involved sa gawain ng church, maganda ang iyong background, galing ka sa isang Christian family, active ka sa church, pati mga relatives mo, ang lahat ng iyan ay walang magagawa para makapunta ka sa langit. Dapat meron kang personal na pagpapasya na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Ginawa mo na ba yon? Sabi mo sa katabi mo, ginawa mo na ba yon? Kung hindi pa, then you are in the wrong way. You are riding the wrong vehicle. Kapag kayo humarap sa hukuman ng Diyos, pagdating ng araw, hindi tatanong sa iyo kung gaano karami ang pera mo at kung ano ang mga pinagagawa mo sa lupa. Hindi tatanong kung gaano ka naging matapat sa pagkakaloob sa gawain. Hindi ka tatanungin kung naging maganda ba yung reputasyon mo sa komunidad. Ano mga accomplishments mo? Ang itatanong sa iyo sa kabila ng lahat ng ito, kilala mo ba si Jesus? Kung tinanggap mo ba siya bilang tagapagligtas? Ito ang maliwanag na plano. Pero kung tiyak mo sa puso mo na tinanggap mo na si Lord sa buhay na ito, sinuko mo na yung buhay mo sa Kanya, pinagsisihan mo yung kasalanan, nanalig ka na matapos yung pananatili mo dito sa lupa, may tiyak kang tahanan sa langit sa piling ng Panginoon. Kung tiyak mo ang isang simple at napakapangyarihang bagay na yon, wala nang dahilan para magpanik ka pa dito sa lupa. Wala nang dahilan para mag-feeling ka na isang person with superpower na kaya mong isolve ang lahat ng problema dito sa mundo. Makikita mo yung lugar mo, magiging maliwanaw ang galawan mo, sapagkat alam mo ang magiging direction mo. Kung tinanggap mo na si Lord bilang tagapagligtas. Kung hindi pa, diyan ka dapat magpanik. Kung hindi mo pa siya tinatanggap. So, dapat malinaw ang plano. Malinaw ang patutunguhan. Malinaw kung sino ang ating pinananaligan, pinagkakatiwalaan, at may pangako na ating pinanghahawakan. So, everybody say, don't panic. So this is how we end our message today. Ang pinakamatinding source ng trouble ng puso ay ang mahiwalay kay Jesus. Hindi mawala ng pera, hindi mawala ng jowa, hindi malugi. Ang pinakamatinding source ng trouble sa buhay, mawalay kay Lord. Ito yung naramdaman ng mga alagad ng Panginoon nung ipabatid sa kanila na iiwan sila. Pero sabi ni Lord, pansamantala lang yan. So that's why they panic. So, kailangan mo lang ng isang mapanghahawakang pag-ako, malinaw na lugar kung saan ka patungo, isang maaasahang pangako, at isang maliwanag na plano ng ating Panginoon. Mapanghahawakan natin ang mga ito sa gitna ng mga kaguluhan na ating nararanasan habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo tayong lahat.
Merong isang lalaking napakayaman. Napakayaman. Marami siyang bahay sa iba't ibang lugar. Hindi niya nga halos napupuntahan yung ibang mga bahay niya sa dami. Isang araw, nagkasakit ang lalaking ito. Nagkasakit siya ng malubha. So, dinala siya sa pinaka mahusay at mamahaling hospital. Ginamot siya ng espesyalista para maisalba yung kanyang buhay. Pero, sabi ng doktor, gaya ng sinasabi ng iba, mukhang kailangan nating ipagpasa Diyos na lamang ang iyong sitwasyon. Tinapat siya at sinabing wala na siyang pag-asang gumaling pa. At ang payo ng doktor sa kanya, sa bahay na lang siya manatili at habang hinihintay ang araw ng kanyang kamatayan. Kasi wala na rin magagawa yung hospital. May anak yung mayaman na ito, 4 na taong gulang, hindi pa niya naiintindihan ang tungkol sa kamatayan. Pero bilang paghahanda, unti-unti, pinapaliwanag ng nanay ng bata sa kanya na ang kanyang daddy ay mawawala sa kanilang piling at pupunta sa isang lugar. Isang araw, lumapit yung bata sa kama ng kanyang tatay, umakyat siya dito, kinausap yung kanyang tatay, sabi niya, Daddy, may tatanong ako sa iyo. Sabi ng bata. Sabi ng anak, ano yon? Ito yung tanong ng bata. Doon ba sa lugar na pupuntahan mo, may bahay ba doon? Hindi nakasagot yung ama. So, ginugol ng lalaking ito ang buo niyang buhay sa pagpapatayo ng maraming pansamantalang bahay dito sa lupa. Pero hindi niya napaglaanan ng panahon ang pagkakaroon ng pangwalang hanggang tahanan sa kabilang buhay. Mahalaga yung tanong na ito na dapat ay matiyak natin. Darating ang isang araw, hindi natin alam kung kailan yon, iiwan natin ang bahay natin dito sa lupa. Ang tanong, may tiyak ka bang bahay sa langit? Let us solve the problem of panic by first making it sure that you have a home sa piling ng ating Panginoon. By realizing that everything in this world is temporary. Isang araw, iiwan nating lahat ito. Kasama ang mga problemang nagiging sanhi ng takot mo. Kasama ang lahat ng imperfections. Tiyak ako, lahat tayo. Maaring may mga taong humahanga sa iyo dahil sa na-achieve mo, na-accomplish mo, pero ikaw aaminin mo na may mga bagay na dinidesire ka na hindi naman wala sa iyo. Lahat tayo may mga ganun. At ganun ang buhay. There is no such a season in life where everything that you need, everything that you want is there. Laging ganun ang buhay. Iba-iba lang yung mukha, iba-iba lang yung presentasyon sa atin. Pero kapag may katiyakan ka na iiwan ko naman din ang buhay na ito at paparoon naman ako sa isang tiyak na tahanan. Perfect yung ama ko doon. Perfect yung bahay namin. Perfect ang sitwasyon doon. Lahat ng mga nandirito mawawala na. Pati mga problema ko mawawala na.
siguro makakatulong ito na sa halip na magpanik ka, ay i-enjoy mo ang bawat karanasan ng buhay. I-enjoy mo yung pag-solve ng mga problema, kahit mahirap i-solve. At i-enjoy mo rin ang pagtanggap sa mga problema na hindi mo na kayang i-solve. At hanapin yung dahilan kung bakit ka nilikha ng Panginoon at bakit ka nasa mundong ito. At ang bigyan natin ng pansin ay yung ipinagagawa sa atin ng Diyos na nangako sa atin na may buhay tayo sa kabila. Na habang andito tayo sa lupa, kung papaano natin gugugulin ang ating buhay. And that way, somehow, maging instrument tayo ng Panginoon na may mga taong nagpapanik din sapagkat nakafocus lamang dito sa lupa ang kanilang mga atensyon. Somehow, magamit tayo ng Panginoon, hey, may buhay sa kabila. At kapag nakilala mo si Lord, papaunawa niya ito sa iyo. Let not your heart be troubled. Let not your heart be troubled. Trust in God. Sabi ni Lord, trust also in me. Jesus did not say, I will solve all your problems. Sabi niya, trust in me. In the middle of your problems. In the middle of things that cause you to panic. Trust in me. Sino siya yung gustong panghawakan ang salita ng Panginoon na ito ngayon? Ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng mga uncertainties. Lahat ng mga kabagabagan, lahat ng takot, lahat ng mga bagay na nagiging dahilan para hindi ka makatulog, nagiging dahilan para ikaw ay mabalisa, nagiging dahilan para pati yung mga kasama mo sa buhay ay nagugulo din ang buhay. Sabi ni Lord, let not your heart be troubled. Trust in God. Trust also in me. Lapit tayo sa Panginoon ngayong umaga. Nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo. Amen. Aming Ama. Wala nang kapantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Habang patuloy na inaawit ang awit na ito, anyayahan natin ang ating mga kapatid sa ating communion. Let us remember the promise of Jesus as we partake of the bread and of the cup. Ito yung assurance ni Lord sa atin. Trust in God. Trust also in me.
I have overcome the world. Siya ay namatay. Siya ay nilibing. Siya ay muling nabuhay. Siya ay umakyat sa langit para ipaghanda tayo ng matitirhan. At pagkatapos siya ay babalik upang tayo ay kanyang makapiling. Isang napakaliwanag na plano na isinasakatuparan ng ating Panginoon. Mapanghahawakan sapagkat ang mga nauna dito ay nangyari na. Sinabi niyang siya'y mamamatay at muling mabubuhay, naganap ito. Sinabi niyang siya'y babalik sa Ama at naganap ito. Isa na lamang, yung siya ay babalik upang kuhanin at makapiling tayo. Napakaliwanag ng plano. Ito yung dapat na napakaliwanag sa ating isipan in order for us to face the challenges of this life. Pila tayo, kuha tayo ng tinapay at ng saro. Ating pag-nilay-nilayan ang katotohanan ito sa ating puso. Yang tinapay, yang saro, yun yung sagot, ultimate answer to all the troubles that we might encounter in this life. Jesus is saying, take heart. Let not your heart be troubled. I have overcome the world. I am the way. I am the truth. I am the life. And the assurance of you going to the Father is through Jesus Christ. Sa pagtanggap natin ng tinapay at ng sarong ito, ipahayag natin, i-refresh natin, i-recommit natin ang ating sarili, i-affirm natin ang ating pananalig sa Panginoon, sino siya sa ating buhay, bilang ating tagapagligtas, bilang ating Panginoon.
Salamat po, Panginoon. Sapagkat sa panahong kami naligaw, ang sabi mo, I am the way. Sa panahon na naguguluhan ang aming isipan, ang sabi mo, I am the truth. At sa panahon na pakiramdam namin, Panginoon, ay hindi namin nararanasan ang inaasahan naming buhay, ang sabi mo, I am the life. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw yung tugon. Ikaw ang sagot. Ikaw ang totoong kailangan namin. Aanhin namin na makamit ang lahat ng mga bagay sa mundong ito kung ikaw yung wala. Pero kung wala man kami ng mga bagay na dinidesire namin sa buhay na ito, pero ikaw ay nasa sa amin. Nasa amin ang lahat. Sa oras na ito, nahawak-hawak namin ang tinapay na simbolo ng iyong katawan na nasugatan sa krus upang pagalingin kami sa aming espiritual na karamdaman. At ang sarong ito, Panginoon, na nabayo, na tumigis upang hugasan kami sa lahat ng aming karumihan. Mga simbolong nagpapaalala sa amin ng mga katotohanan na naganap na at magaganap pa. Tulungan mo kami na sa iyo namin idako ang aming atensyon. Sa iyo namin ipako ang aming atensyon. Tulungan mo kami na sa iyo umasa at patuloy na mabuhay sa paghihintay ng may pananalig na isang araw tutuparin mo ang pangakong ito na kami na nag-alay nagsuko ng aming buhay sa iyo, na tumanggap sa iyo bilang tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay, ay mapapasa iyong piling magpawalang hanggan. Iiwan namin ang aming buhay dito sa lupa kasama ng lahat ng mga imperfections, kasama ng lahat ng mga karanasan, and makakapiling ka namin magpawalang hanggan. Magbigay nawa ito ng kapayapaan sa aming puso at isip. At tulungan mo kami na lagi naming lakaran ang daan, lagi naming hanapin ang katotohanan, at lagi naming hangarin ang buhay na kasama ka. Pagpalain mo po ang aming pagsasalo-salong ito. Patuloy kang maparangalan sa aming buhay. Magdulot ito ng kagalingan sa aming mga emosyon, sa aming puso, sa aming isipan. Magdulot ito ng kapanatagan, magdulot ito ng kapayapaan, magdulot ito ng kagalakan, magdulot ito ng isang buhay na pag-asa at inspirasyon upang ipagpatuloy namin ang buhay, upang patuloy kaming mabuhay ng merong sigla. At lagyan mo rin kami sa aming puso ng pagnanais na yung kagalakan, pag-ibig, at kapayapaan na naranasan namin sa iyo ay maranasan din ng iba. Pagpalain mo po ang pagsasalo-salong ito. Binabalik namin sa iyong lahat ng kapurihan, kalawalhatian sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Sabay-sabay po natin kanin ang tinapay. Inuman po natin ang sarong.
Amen. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi Amen. sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Patuloy na manatili, manahan ang pag-ibig ng Diyos, ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, at ang pakikipisa ng Santong Espiritu sa bawat isa sa atin, mula ngayon, bukas, at bawat araw na darating sa ating buhay. Sa pangalan ni Jesus. And everyone say, Amen. Hello po. Ay, magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, tayo po dadako na sa ating pagkakaloob sa Diyos. So, magandang umaga po. Ayan, bago po ako mag-start, gusto ko muna pakilala ang aking sarili. So, ako po si Dajed. Ayan. Ako po yung favorite na anak nila Bogsa at Lorna Binauhan. Ayan. Huwag na kayo magtaka kung ba't ako yung favorite. Ayan. So, currently po, ako po yung nagtatrabaho sa isang production company sa Mandaluyong City. Currently, ako po yung nagtatrabaho bilang isang multimedia artist. Sa madaling salita, ako po yung tao sa likod ng camera. Yun na lang po. Tapos, ako rin po ay isang bahista rito sa ating simbahan at gitarista rin po. At currently, ako rin po ay member ng multimedia ministry. So, gusto ko lang po ibahagi sa inyo yung tithes and offering journey ko. So, paano nga ba ako na-introduce sa konsepto ng pagkakaloob? So, nung bata ako, when I was young, ayan, pinalaki ako ng parents ko na maging independent, na marunong magkaroon ng sariling desisyon sa buhay at higit sa lahat ay maging mabusisi sa pera. So hindi kami mayaman, hindi rin kami mahirap. Sakto lang. Napo-provide yung pangailangan ko at napo-provide din yung, naitatawid namin yung kada week namin. So hindi rin nila ako pinalaking spoiled kahit mag-isa lang ako. Dahil maaga pa lang, ay alam ko na yung importansya ng pera. So kapag may gusto ako, kailangan pag-ipunan ko siya. So maniwala po kayo sa hindi. Marami po akong side quest sa buhay. Raketero po ako. Kahit nung bata pa lamang ako. So hindi ko po alam kung alam na ng iba. Pero nagja-junk shop po ako dati para lang makaipon ng pera. At hanggang ngayon ay raketero pa rin po ako. So, maaga pa lang alam ko na yung konsepto ng tithes and offering dahil nga lumaki ako rito sa church. So, mas naiintindihan ko siya at mas naging devoted ako rito nung nag-aaral lamang ako. Dito ako naging committed. So, nung senior high school ako, dati sa 200 pesos na baon ko sa araw-araw, palaging meron ng matik may etneb na may 20 na ako na kukubrahin doon, di ba? So, tuwing gabi, kinokolekta ko lagi yung boundary sa tricycle namin sa Mabuhay City. So, ang gusto ko lagi, sa 200, isang 100, tapos 5 tig-20. Para, matik, meron na akong tithes. So, matik, meron na akong itatago. So, sa bahay po, meron akong maliit na box na nakasulat na tithes. So, hanggang ngayon, buhay pa rin po yung box na yun at doon ko pa rin nilalagay yung tithes ko hanggang sa nagtatrabaho ako. So, hanggang sa nakatapos ako ng pag-aaral at nagtrabaho, ay tuloy-tuloy pa rin po yung pagkakaloob ko sa Diyos. So, gusto ko naman po ibahagi sa inyo yung testimony ko kung ano nga ba yung mga blessings na naranasan ng pamilya namin. So, isa sa mga siguro notable na experience dito, yung testimony rin ng magulang ko sa pagta-tithes and offering.
damay na rin po ako dito kasi bagamat testimony nila yon, ay damay rin po ako dito. Kasi ako lang po yung anak nila wala po silang choice. Ayan. So, lumbata pa lang po ako, sabi po nila, meron daw pong mga nag-aalog ng college funds. Di ko po sure kung insurance yon, basta yun lang po yung alam ko. May nag-aalok daw po sa kanila ng mga people para, alam niyo yun, para masustentuhan yung college funds ko in the future. Pero hindi sila kumagat kasi naniniwala sila na Diyos yung magpo-provide nung financial sustainability ko sa pag-aaral ko sa college. At syempre, baka nga naman scam, di ba? So, ayun. Wait lang po. Fast forward, nakapag-aral na ako. Nakakatungtong ako ng college sa isang university dito sa Cavite. At yun, Diyos yung nag-provide ng tuition ko dito. Tanda ko ba dati, kada enrollment, sabi ko kay tatay, tay, wag mo muna babayaran ng buo yung tuition. Kasi naniniwala akong magagawa natin yan ng paraan. Baka mabawasan. At naniniwala ako na dahil sa consistent po na pagbibigay at pagkakaloob ng aming pamilya, ay praise God po dahil 4 na taon din po akong naging scholar ng school na yun. At higit sa lahat po, bonus pa po, 2 pa po sa 4 na taon na yun. Hindi po ako yung lumapit sa scholarship. Scholarship po ang lumapit sa akin. So sila na po yung kusang lumapit sa akin. In exchange po ng scholarship na yon, ay kinakailangan po ng school na pinag-aaralan ko, yung skills ko po sa photo and video industry. At dahil din po sa scholarship na ito, dito po ako nahasa sa karir ko. At dito po nahasa at naging portfolio ko po ito para makakuha rin ako ng magandang trabaho. At higit sa lahat, nagkaroon po ako ng financial, nakatulong po ito para masustentuhan yung financial na pangangailangan namin nung nag-aaral pa lamang ako. So dahil dito, sa bunga ng consistent na pagkakaloob ng Diyos, dahil po sa scholarship na ito, nakagraduate po ako. Ayan, bonus na lang po na may Latin. At higit po sa lahat, uy, bakit? Ayan. Ayan, nakagraduate po ako at dahil po nakagraduate po ako, ay nagkaroon din po ako ng regular na trabaho sa ngayon. So bonus na rin po na isa rin po ito sa mga dream companies na pinapasukan ko po ngayon. At dahil din po dito, dahil po sa consistent na pagkakaloob ng naming pamilya sa Panginoon, ay nagtayo rin po ako ng sarili pong photo and video business sa ngayon. So ayan po, currently po, nag-shoot po ng mga kasal, mga binyag. Ayan. Baka naman. Baka naman po. Ayan. Charot lang po. Ayan. So, ayan. Hi na lang po sa mga clients natin na nandito. Ayan. So, ayan po. Yung invest po ng gamit para sa aking munting business. At dahil din, naniniwala po akong bunga po rin yan ng aming pagkakaloob sa Panginoon. So, pero ano nga po ba yung tithes and offering? Baka po mamaya hindi pa po alam ng iba. So, ayan. Sige po, next slide please. Ayan. So, ang tithes at offering po ay magkaiba. Ayan. So, ayan. Yung mga ipapakita ko po sa inyo na susunod na slides, pakibalik po. Ayan. Ayan. So, pakibalik. Ayan. Thank you. Ayan. So, ang offering po, ito po yung kusang loob kung magkano nga ba yung bibigay natin sa Panginoon. So, magkaiba po sila ng tithes. So, yung mga papakita pong pictures sa mga ating mga older generation, ang tawag po dyan ay memes. Ayan. Pasensya na po, medyo Gen Z po yung speaker nyo ngayon. Ayan, ang offering po ay pagbibigay. Sabihin po natin, ang offering po ay... Ayan, very good. Ayan, next po. Ayan, sabihin mo nga sa katabi mo, giver ka pala eh. Ayan. So, ano naman yung tithes? So, ang tithes naman po, ito po yung 10% ng binabalik natin sa Panginoon. So, ito po ay mandatory. Ito po ay nakasulat sa Bible kung magkano po yung natatanggap yung pera. Ito po ay kukubrahan nyo ng 10% at ibabalik nyo po yun sa Panginoon. So, kung sa offering po tayo ay giver, sa tithes po, tayo naman po ay mga returner. Ayan. So, sa tithes po, tayo po yung re-return. So, returner, di ba? Ang cute, di ba? So, next naman po, sabihin nyo sa katabi nyo ay, returner ka pala eh. Ayan. So, tayo po ay mga giver at returner. Very good. Ayan. So, next naman po. So, ano pa yung mga natutunan ko sa journey ko?
sa aking pagkakaloob. So una po, mas madali ka pong makakaipon kapag nagtatights ka. So, relate po ba tayo kapag hindi po tayo nagtatights, parang napapansin natin na unti-unting hindi natin natatrack na maayos yung pera natin. So, naniniwala po ako na kapag nagtatights po tayo, mas maayos nating na ma-manage yung mga finances natin. So, tingnan nyo nga po yung katabi nyo at tanungin nyo sila. So, naibalik mo na ba yung 10% mo sa Panginoon? Sige nga po, tanungin mo yung katabi mo, naibalik mo na ba yan? Ibalik nyo na. I-return nyo na kasi nga tayo ay mga returner din. Ayan. So, naniniwala rin po ako na dahil sa pagkakaloob ay nagkakaroon po ito ng chain reaction sa mga buhay natin. So, naniniwala din po ako na sunod-sunod din po yung mga blessings na binibigay po sa atin ng Panginoon na kapag tayo ay nagkakalob sa Kanya. Kagaya nga po ng sabi sa Malakay 3:10, di na po natin babasahin ng buo, pero ang nakalagay po dyan, I will not throw the floodgates of heaven and pour out so much blessing na wala na po tayo pagsisidlan nito. So, kagaya po nito, ng image dito, ayan, baka naman pala, meron tayong isang malaking dam at yung blessings ni Lord ay nandun lamang sa likod. So what if, kung magbibigay tayo sa Kanya, ano yung mangyayari? Bubuhos yung pagpapala sa mga buhay natin na wala na tayong pagsisidlan. Ayan, yan. So ayan, nalunod na tayo sa mga blessings ng Panginoon. Ayan, ayan siya. Ayan. Kasi nga, wala na raw tayo pagsisidlan eh. So, ayan. Next slide, please. Ayan. Magkakaiba man tayo ng financial journey sa ating pagkakaloob. Gaano kalaki o kalit man yung pinagkakaloob mo, yan ay highly appreciated ni Lord. So, gaano kalaki o kalit man yan, guys, matuto pa tayo magbigay. Lalo na po sa mga students natin, ine-encourage ko po kayo na as of now, simulan nyo na yung yung tithes and offering journey nyo. Dahil magandang training ground din po yan hanggang sa paglaki nyo. So, at higit po sa lahat, yan, God loves a cheerful giver. So, ayan. So, let us worship po the Lord through giving. At tayo po ay manalangin para sa ating mga kaloob po. Ayan. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapalang pinagkakaloob nyo sa aming pamilya, sa aming simbahan, Panginoon, at maging sa aming mga sarili, Panginoon. Maraming salamat po sa financial sustainability na binibigay niyo sa amin, Panginoon. At maraming salamat po dahil meron po kaming ibabalik at ibibigay sa inyo, Panginoon. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming mga kaloob at ikaw na po ang siya nawa na bahala rito. At tinataas din po namin sa iyo ang darating na linggo na ito, Panginoon, at gabayan mo kami sa susunod ng mga araw, Panginoon. Panginoon, tinataas namin po sa inyo ang aming mga buhay. Ito po aming panalangin sa Pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay masaya magbigay. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling